Sir, kasi nabanggit nyo nga po kanina na yun nga po na nagsimula yung talagang puso ng katipunan dahil nga po dun sa moral, sa ethics and Yeah. philosophy. Ang naisip ko po diyan, Ayan. sir, yung Matatakot na ako sa'yo. Hindi, sir. Philosophical mo na ako. Di ba? Charot. Maya-maya, ang pumasok po sa isip ko diyan, Mm. di ba po kasi ang mga founding fathers ng katipunan ay mga mason, ng masonarya. At ang philosophy po ng masonarya, dun nakikita ko rin yun, yung pagpabibigay ng importansya sa kalayaan, sa great creator ng mundo, at yung pagiging mabuting tao, yun na Correct. importante sa kanila. Ayun, sir, matanong ko lang, sir, bakit naging importante ang masonarya sa Masoneria. Opo. Sa usbong ng nationalism at ng revolution? Well, una sa lahat, no, yung masoneria, syempre, ang nangyari dyan, dumating yan sa Pilipinas, dala-dala nung ilang mga Kastila. Opo. No? Of course, against ang Catholic Church yan, even today, dahil Iba nagkakaroon, hindi, ang main ano nila, yung main na parang objection nila dyan, kasi naniniwala ang masoneria na sa kahit anong conception mo ng God. Opo, Kasi yun you nga, say yun. that God is your concept of God is personal. Of course, Yes. in the Catholic Church, that's Pwede not yun. true. Oo. Diba? Definite ang concept of God. No? So, ang nangyari dyan, parang syempre, dinidiscourage yung mga Kastila. Sinasabi nila, di ba dati, ine-excommunicate pa. Opo. Kapag bawal, syempre, mas lalo mong ina-attract Oo. yung tao pag bawal Yung mga So, nerd at saka kailangan mo ng alternative. Kasi nga, dahil nga nagagalit ka na sa praile, Oo. di mo maatim yung praile pag nagsisimba ka. Hindi naman religion ng Masonry. Opo. It was a, tawag dito, isa itong fraternity. Yes, fraternity. Pero nangyari nga dyan, eto na, no, sina Jose Rizal, may mga Mason sa Spain Yes. Hindi ako masyadong adept sa history ng Masonry. Opo. So may mga Mason sa Spain, dyan sumali sina Rizal. Sila Rizal, opo. Sina Del Pilar, Sila Marcelo Del Del Pilar. Yung Lodge Solidaridad, di ba? Tapos, sa Pilipinas, sina Timoteo Paez, kung di ako nagkakamali, no? Ang nangyari dyan, syempre, sumama dyan sina Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Ladislao Diwa, Teodoro Plata, mga ganyan. Una, kailangan makita na yung sinasabi kasi ng yun yung taliwas sa sinasabi ng praile. Na hindi tayo pantay kasi mga Kastila kami. Syempre, ang masoneria, pag pantay-pantay tayo, Pantay-pantay, oo. di ba? So may ganun, may mga ideya na revolutionary in a sense at that time na nadala sa Philippine Revolution. Kaya nga, if you're going to look at it, yung Decalogue ni Bonifacio, yung Decalogue ni Andres Bonifacio, yung sumampalataya sa may kapal ng taimtim sa puso at gunam-gunamin sa sarili tuwinan na ang tunay na pagsampalataya sa Kanya ay ang pag-ibig sa bayan tinubuan sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa kapwa. So, pinaghalo-halo na ni Bonifacio yung mga kasabihang Pilipino, yung mga tenets ng masoneria, Opo. pati yung ritual ng masoneria, Opo. tapos sinama niya sa sandugo, pinagsama-sama niya sa katipunan. Kaya obviously, lilitaw talaga. Opo. Tapos, magkakaroon ka ng membership din na Masons. Opo. That's why, napakadali para sa mga Kastila na ipinpoint si Rizal as founder of the Katipunan. Opo. Kasi, parang yung bulbul ng aso, bulbul ng pusa, pag Opo. sasama-samahin mo, piabe-abe sabi nga sa Kapampangan, from La Liga Pilipina, founded by Rizal, the Katipunan and the Masonry are one. So, sabit si Rizal pagka ginawa mo yun kasi pinaghalo-halo mo Oo. So, pero kasi nga, dahil nga, nagre-reflect Opo, sa isa't isa yung mga ideas. Although, we have to clarify na hindi yun, kumbaga hindi yun in full. Opo. Kailangan maintindihan na inadapt lang ni Bonifacio yung dapat i-adapt. Opo. Hindi yung lahat, Oo. di ba? At kailangan ma-explain pa rin niya to sa mga konsepto ng Pilipino. Kasi may Opo. dambuhalang pagkakahati nga, di ba? Yun. Sir, yun na, medyo big question lang, sir. Sige. Kung mamimili ka lang, though alam natin na pareho silang may finil na importanteng role. Pero kung mamimili ka lang, sino mas naging importante? Rizal o Bonifacio? Bonifacio. Dahil? Oo, pero si Rizal hindi nalalayo. Okay. Kasi, syempre, si Rizal yung
Siya yung ano siya yung nagbigay ng ideya na iisa tayo Opo. because of the noli me tangere and el filibusterismo. Dahil nga iisa yung lahat yung mga sina Sisa, sina Basilio, sina Crispin. Pag nakarelate tayo sa mga kwento nila, nina Ibarra at Simon, nina Padre Damaso, lahat may Padre Damaso sa lugar natin. Sa lahat ng lugar natin may Sisa. Merong Alperes, mayroong mga Ilyas at Ibarra. So, from thinking that we are Luzon, Visayas, Mindanao, ayan nakita na natin na isang Pilipinas lang tayo. Oo. Kasi pare-pareho tayo ng nararanasan sa ilalim ng Espanya. So, to answer your question kanina, di ba na, Opo. what did they have? Yung mga generation of 1872, yung generation ng Majoha, nung namatay yung Gomburza, di ba? Opo. They had that education. And then, nagkaroon sila ng parang shokot sila, no? Winarshock sila ng mga Kastila dun sa Cavite Mutiny at Opo. sa Gomburza. So, yung confluence na yon, that made their generation have a unique perspective. Kaya sila naging makabayan. The other thing is, nagkaroon din sila ng ibang experience. Nakapag-travel. Di ba sabi ko sa'yo kanina, hindi nagta-travel yung Indio. Opo. So, nung yumaman sila, marunong na sila mag-travel. Oo. So, pupunta sila sa Germany. Ay, ba't ganito dito? What di? Ba't punta sila sa Spain? At ba't ganito sa Spain? Punta sila sa US. Ay, ba't ganito sa US? So, pwede rin gawin sa Philippines yung pagkakaroon ng sariling kalayaan at karapatan. Opo. So, yun. Yun yung parang unique sa generation nila. Kaya sila may pagmamahal sa bayan. Alam mo, ganito lang yan eh. Ito nakuha ko lang sa isang meme. Opo. Pero ito yung paniniwala ko ngayon na theory ko sa history. No? There would be tyrants, there would be dictatorships, and there would be bad times. And those bad times would produce strong people. Yeah, yun nga. Diba? Those strong people are strong because they endured a lot of trials and realized that freedom is not free. You have to buy it. Diba? May cost. May cost. So these people will now become leaders and they're now going to establish a reign of peace. Opo. And then after that, these people will be born in the reign of peace. And those people who will born in the reign of peace, comfortable. They thought that freedom is free. It's automatic. When you're born with it. Hindi na mawawala sa'yo yan. Well, in fact, hindi totoo yun. So they will be weak people and they will succumb to a leader that would tell them, isuko nyo yung kalayaan at human rights nyo. At ipalit natin ang disiplina. So, sasabihin ng tao, let's ibigay natin yung ating kalayaan, surrender natin yung kalayaan natin, disiplina ang kailangan natin. Panalo na naman yung diktador, marami na naman yung mamamatay. Cycle siya. So, yan yung tripartite view of Philippine history ni Seiyu Salazar. Liwanag, dilim, liwanag. Pero after ng liwanag, dilim ulit. At liwanag ulit. At dilim ulit. At liwanag ulit. So, yan ang theory of history. Opo. Pero the big picture kasi kahit sa ibang civilization, nangyayari talaga siya eh. Exactly.